Siya ay isang ordinaryong tao na minamaliit at pinapahiya ng isang prinsipe, sinabihan nila itong mahina at walang silbi sa lipunan nila habang tinutuya niya ito at sinasabihan na mag-cast ng atake laban sa kanya. Nag-cast siya ng fire magic, kaso sobrang weak nito at lalo pang nagtawanan ang lahat at sa sandaling iyon ay sinunog ng prinsipe ang kawawang lalaki, kaso habang ito ay nilalamon ng apoy ay naramdaman niya ang kakaibang kagalakan. Masaya siya dahil sa nangyayari sa kanya at hiniling niya na sa kanyang pangalawang buhay ay pag-aaralan pa niya lalo ang kagandahan na dala ng mahika. Natupad ito at siya ay nag-reincarnate bilang pang-pitong prinsipe sa isang kaharian. At sa pagpapatuloy, nagbibigay din ng respeto ang mga assassin at napansin ni Sylpha si Ren na umiiyak at tinanong niya kung kilala ni Ren ang lalaki at sumagot si Ren na hindi, ngunit naaawa siya para sa kanya. Tumayo si Sylpha at pinagpag ang kanyang damit at sinabing hindi talaga sila nababagay maging mga assassin. Sa ngayon ay napagtanto na ni Nagali at Crow na si Sylpha ay ang maalamat na adventurer na nakalaban nila minsan. Bigla na lang nagkaroon ng pagsabog sa kanilang likuran at sa susunod na sandali, napuno ng mainit na singaw ang buong lugar at nalilito si Sylpha kaso halos hindi makita ng mga assassin na parang naglaho ang buong ilog. Biglang naisip ni Ren na maaaring sangkot si Lloyd dito at nagsimulang mag-alala para sa kanya. Ilang minuto bago iyon, habang lumilipad si Lloyd sa ere ay pinadala ni Gus ang mga disc na gawa sa kanyang Dark Energy Spears para habulin siya. Iniwasan ni Lloyd ang mga ito habang lumilipad malapit sa ilog kaso naramdaman niyang kailangan niyang mag-isip ng ibang estratehiya upang harapin ang mga ito. Patuloy na hinahabol siya ng mga spear discs at sinisira ang mga peking barriers na iniwan niya sa likuran. Bukod dito ay nagpapadala rin sila ng mga spears patungo sa kanyang direksyon na random, na nagpilit kay Lloyd na lumikha ng mas maraming diversion upang maiwasan ang mga ito. Madaling mabutas ng mga spears ang karaniwang barriers pero gumagamit si Lloyd ng mabigat na barrier sa paligid niya kaya hindi siya natatamaan. Kaso nang iniisip niyang ligtas na siya ay biglang nag-unravel ang isang magic ribbon na nakabalot sa spear at pumasok sa loob ng barrier. Napagtanto ni Lloyd na ito ang cursed speech ni Gus at nagawa niyang baguhin ang anyo nito upang mas mapamahalaan. Napilitan siyang tumakas mula sa kanyang mabigat na barrier dahil hindi nito kayang pigilan ang cursed speech. Iniisip ni Lloyd na bagaman instant death ang epekto ng cursed speech kapag natatamaan siya, mas mabagal itong maglakbay kumpara sa mga spears ngunit dahil mahusay na ginagamit ni Gus ang mga ito ng sabay, nahihirapan siyang harapin ang patuloy na pag-atake. Habang iniisip ito ni Lloyd, biglang lumitaw ang ilang teleportation magic circles sa paligid niya at kinailangang mabilis siyang umalis sa lugar dahil biglang lumitaw ang dark spears doon. Tinawag ni Gus ang galaw na ito na Shadow Wolf at lumipad si Lloyd palayo sa lugar pero nababahala pa rin dahil ang Shadow Wolf ang pinakaabala sa kanya ngayon. Pinipilit siyang patuloy na gumalaw ng mabilis at alam niyang kung bumagal siya kahit 2 segundo, mapipan down siya ni Gus at matatamaan siya ng kanyang pag-atake at bukod pa rito, may walang katapusang mana si Gus dahil siya ay isang demonyo at kaya niyang maglunsad ng all-out attack hanggang maubos ang lakas ng kanyang kalaban. Naiinis si Lloyd sa sitwasyon kaya nagpa siyang maglunsad ng sariling atake. Ginamit niya ang kanyang double casting technique upang maglunsad ng isang malakas na spell sa loob ng 2 segundo. Lumikha siya ng isang higanteng flame golem na pumunta kay Gus para suntukin siya at tanging napatitig lang si Gus dito ng may amusement. Alam ni Gus na hindi siya mapapatay ng atake, ngunit ayaw niyang masunog ang kanyang mga damit kaya nag-teleport siya palayo at iniwasan niya ang atake at tinamaan ng fire golem ang ilog sa ibaba. Mabilis na inubos ang lahat ng tubig at nagdulot ng singaw na nagtakip sa buong kastilyo. Ngunit nagtaka si Lloyd kung tama ba ang ginawa niya dahil ngayon hindi niya makita si Gus. Ginamit niya ang kanyang key techniques upang mahanap si Gus at nalaman na hindi ito gaanong kalayo pero hindi gumagalaw. Abala si Lloyd sa pag-iisip ng susunod na gagawin pero pinilit siya ni Grim na kumilos agad o tatamaan siya ni Gus gamit ang Shadow Wolf. Sumang-ayon si Lloyd at lumipad palayo habang iniisip kung paano mapipigilan ang paggamit ni Gus ng Shadow Wolf. Biglang may tanong na pumasok sa isip niya at nagtaka siya kung bakit hindi siya inatake ni Gus noong nakatayo siya sa loob ng singaw. Naalala ni Lloyd na sinabi ni Gus sa kanyang liham sa base ng mga assassin na kung magtatago sila, hindi niya sila matatagpuan at naunawaan ni Lloyd na kailangan makita ni Gus ang lugar kung saan niya nais mag-teleport. Bigla siyang nagsimulang tumakbo palayo at naniniwala na maaari niyang samantalahin ang singaw. Sinabi niya kay Grim na manahimik habang sinusundan nila ang demonyo at naglalakad si Gus sa lupa.
hindi makita kahit ano at iniisip niyang matalino ang ginawa ni Lloyd na pag-evaporate ng ilog, pero kailangan lang niyang maghintay hanggang mawala ang singaw. Gayunpaman ay nasa likuran na siya ni Lloyd at bigla siyang sumugod ng buong bilis at napansin ni Gus si Lloyd, ngunit bago pa siya makagawa ng kahit ano ay ginamit ni Lloyd ang kanyang lihim na plano at nagsummon ng isang hukbo ng mga clone gamit ang Earth Magic. Hindi matukoy ni Gus kung alin sa kanila ang tunay kaya't hinayaan niyang matamaan siya ng sadya. Inatake siya ng lahat ng clones ng sabay-sabay, pero natukoy ni Gus kung alin sa kanila ang may tunay na espada at tinamaan siya ng Dark Spears at napalayo at mabilis gumaling ang kanyang sugat. Ngumiti siya at sinabing walang silbi ang paggamit ng pisikal na atake sa kanya dahil maaari siyang mag-regenerate agad kahit na masira ang kanyang utak o puso. Tumayo siya at hinihila ang mga clone ni Lloyd at pinipisa ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Dagdag pa niya ay maaari rin niyang patigasin ang kanyang buong katawan upang maiwasan ang anumang pisikal na pinsala at hinayaan niyang matamaan siya upang matukoy kung alin ang tunay. Natapos na siya sa kanyang masamang pagsasalita at tawa, ngunit pinalilibutan pa rin siya ng mga clone ni Lloyd at nagtaka si Gus kung kailan sila mawawala nang biglang mapansin niya na ang katawan na inatake niya kanina ay clone rin pala. Nagulat siya nang malaman na binigay ni Lloyd ang tunay na espada sa isang clone. Litong-lito na si Gus at sinusubukan na tukuyin kung nasaan ang tunay na Lloyd at iniisip niyang baka lumilipad sa itaas niya, ngunit biglang tinamaan siya ng isang makapangyarihang atake ng apoy mula sa kanyang blind spot. Ang tunay na Lloyd ay nagtatago sa mga clone at pagkatapos tamaan si Gus, mabilis niyang pinapagalaw ang mga clone at pinalit ang kanilang posisyon upang itago ang kanyang lokasyon. Lumilikha siya ng mas maraming clone mula sa lupa at kahit may kakayahan silang magsalita upang lalong lituhin ang kalaban. Gayunpaman ay mabilis na nag-regenerate si Gus mula sa pinsalang tinamo mula sa atake ng apoy, pinitik niya ang kanyang mga daliri at nag-teleport ng bagong pares ng damit sa kanyang katawan, kaya niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa teleportation kung alam niya ang eksaktong lokasyon ng bagay kahit hindi niya ito makita. Ngunit ngayong hindi niya alam kung alin si Lloyd ang tunay, wala nang silbi ang kanyang pinakamagaling na teknik na Shadow Wolf kaya't nagpasya siyang magbitaw ng lahat ng kanyang lakas at sirain silang lahat ng sabay-sabay. Lumikha siya ng daan-daang Dark Spear sa itaas niya at pinaputok ito sa lahat ng direksyon, sinisira ang mga clones at isa sa mga spears ay natigil ng isang barrier at agad na naisip ni Gus na ito ang tunay na Lloyd, nag-teleport siya sa likuran nito at sinira ang ulo kaso lumabas na clone lang din pala ito. Naging mas interesado si Gus ngayon, pero nagpatuloy siya sa pagwasak ng karamihan sa mga clones habang iniisip kung paano ilalabas ang tunay na Lloyd at bigla siyang nagsimulang tumawa, sinasabing mas interesante ang pakikipaglaban sa batang tao na ito kaysa sa buong hukbo ng mga demonyo. Patuloy na inaatake siya ng mga clones at patuloy niyang maneutralize ang mga ito habang tahimik na papalapit ang tunay na Lloyd gamit ang invisibility spell, isang dark spear ang dumaan ng napakalapit sa kanya at nasugatan ang kanyang pisngi. Pero hindi ito alintana ni Lloyd. Si Grimm ang nagpanik dahil wala namang barrier si Lloyd sa paligid niya at diretso siyang patungo kay Gus sa gitna ng kamatayan. Nagtataka si Grimm kung ano ang halaga ng pagkuha ng ganoong panganib nang mapansin niya ang magic sword ni Lloyd. Sinabi ni Lloyd kay Grimm na pinangalanan niya ang espada na Spell Taker. Gamit ang espadang ito ay maaaring i-absorb ni Lloyd ang anumang spell at makakuha ng dagdag na mana mula rito. O madaling ma-analyze ang estruktura nito at inisip niyang mas mapag-aaralan niya ang magic ng mas mabisa gamit ito, at magagamit niya ito ng higit pa sa inaakala niya. Sinaksak ni Lloyd ang teleportation magic circle habang nagtatago pa rin mula kay Gus, nagsimulang i-decode ng espada ang teleportation spell at bigla siyang napunta sa isang espasyo na puno ng mga simbolo ng magic. Tinawag niya si Jade. Tinanong kung naroon pa ba siya at sinabi niyang naroon si Naren at iba pa at gusto rin niyang maging kaibigan, biglang naglaho ang kadiliman sa paligid niya at nakita ni Lloyd ang isang maliwanag na espasyo sa harap niya na nagpapaliit sa mga simbolo ng dark magic. Sa nakaka-mesmerize na tanawing ito, sa wakas na intindihan ni Lloyd ang tungkol sa teleportation magic at kung ano ang susunod niyang gagawin, bigla ang naging bato ang lahat ng kanyang mga clones at inalis niya ang invisibility spell na nakakast sa kanya. Nagulat si Gus nang makita si Lloyd na nagtatago gamit ang invisibility spell at sa ibabaw pa nito, ang hiwa sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig na wala siyang ginagamit na barrier at ngumiti si Gus at tinanong ang bata kung pagod na ba siyang maglaro ng mga manika ngayon. Kalma lang na sinabi ni Lloyd na naintindihan na niya,
At sinabi ni Gus na mas mabuti ng huli kaysa hindi kailanman at naniniwala si Gus na napagtanto na ni Lloyd na hindi siya mananalo laban sa kanya. Tinanong ni Gus kung bakit siya nakikipaglaban para sa mga hangal na iyon. Naniniwala siyang hindi tulad ng ibang tao si Lloyd, kundi mas katulad siya ni Gus at inimbitahan niya si Lloyd na sumama sa kanya at nangakong magkakaroon sila ng kasiyahan sa pagsakop sa mundo. Ngunit napabuntong hininga lang si Lloyd bilang tugon at tinawag niyang hangal si Gus, na kasing tanga ng isang hayop na kontento na sa malakas na ipinanganak siya at hindi kailanman sinubukan na intindihin kung bakit mayroon siyang ganoong lakas. Sinabi niya na ang tao ay talagang mahina, ngunit lumilikha sila ng mga bagay dahil sa kanilang kagustuhan at kabilang dito ang kanilang mga ugnayan sa iba at ang magic. Ngumiti siya at sinabing ang lahat ng spells ay nakaugat sa kagustuhan at ang mga kagustuhan ay walang katapusan, kaya't ang magic ay walang katapusang interesante. Sinabi ni Gus na wala siyang pakialam at nag-teleport para atakihin si Lloyd, gayunpaman ay mabilis siyang kinontra ni Lloyd at sinuntok siya sa tiyan paglabas niya sa tabi nito at napasigaw si Gus sa sakit habang nabali ang kanyang mga buto at bumagsak siya sa lupa na naluha at naglaway. Pinagtawanan siya ni Lloyd at sinabing hindi niya ginamit ang mana sa nakaraang suntok. Ito ay simpleng suntok na may kay at hindi naintindihan ni Gus ang sinasabi ni Lloyd at binanggit ni Lloyd na ang magic ay natutunan mula sa lahat ng larangan ng kaalaman at patuloy na nag-e-evolve. Kalma siyang umupo sa harap ni Gus at tinanong kung ano ang gagawin niya ngayon at pinagtawanan niya si Gus at sinabihan na magmadali at gamitin ang kanyang Dark Spears o Cursed Speech dahil wala namang espesyal sa mga iyon. Galit na galit si Gus at tumayo siya habang tumatawa sa kapal ng mukha ni Lloyd na magsalita ng ganoon sa isang demonyo, gayunpaman ay tinanong siya ni Lloyd kung naaalala niya ang huling bagay na sinabi ni Jade bago siya namatay. Naalala ni Gus ang panahon kung kailan sinabi ni Jade, na isang mahina at desperado, na matatalo siya bago siya namatay at lalong ikinagalit ito ni Gus at sinumpa si Jade at si Lloyd habang nag-teleport para atakihin si Lloyd. Sinipa siya ni Lloyd paglabas niya at si Gus ay tumilapon at napapagulong sa lupa. Lumipad si Lloyd papunta kay Gus at naglunsad ng sunod-sunod na malalakas na sipa na may kay, na nagpahila kay Gus sa lupa. Sinubukan ni Gus mag-teleport palayo ngunit nandoon si Lloyd at sinipa siya sa bibig. Sinubukan ni Gus na kumalma at mag-isip ng bagong estratehiya ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Lloyd. Pinaikot siya ni Lloyd sa pamamagitan ng kanyang binti at binagsak sa lupa at nagsimulang bugbugin siya. Muling nag-teleport si Gus kaso alam ni Lloyd kung saan siya pupunta at sinipa siya sa mukha pagdating doon, bumagsak si Gus sa isang malapit na bato at nadurog ito, at pagkatapos ay ginamit ni Lloyd ang double casting upang maglunsad ng malakas na atake sa kanya. Ang atake ay nagtulak kay Gus sa pader ng kastilyo at pababa sa butas na ginawa ni Lloyd sa kanyang paunang atake. Patuloy pa ring sumisigaw sa sakit si Gus pero ang sipa ni Lloyd ay nagpabagsak sa kanya patungo sa magma sa ilalim. Alam ni Gus na ang pagbagsak sa magma ay masyadong matindi kahit para sa kanya kaya't sinubukan niyang mag-teleport palayo, gayunpaman ay nandoon si Lloyd sa bawat lugar na pinupuntahan niya at patuloy siyang tinatamaan pataas sa langit. Tinanong niya si Gus kung wala na siyang ibang alas sa kanyang manggas dahil kung wala na ay kailangan na niyang mamatay at sa wakas, sumabog ang galit ni Gus at sinabing huwag maliitin ang isang Demon Lord habang ipinapakita niya ang kanyang ultimate technique. Bilang isang Demon Lord, malaya niyang magagamit ang mana sa paligid at binubuo ito sa isang malaking itim na bola at sinabi niya kay Lloyd na kahit ano pang gawin niya, hindi niya maipagtatanggol ang sarili laban sa kanyang pinakamalakas na atake. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.